Meron po silang ginawa na nagpatibay at nagpatunay ng kanilang pagiging pantas o matalino na yung kanilang ginawa ay dapat din nating gawin. Basahin po natin ang ating main text sa Matthew chapter 2 verses 1 hanggang 12. Ganito ang sabi, pagkatapos ipanganak si Jesus sa Bethlehem sa lalawigan ng Judea sa kapanahunan ng paghahari ni Herodes, may ilang pantas. Okay, post tayo doon. May ilang pantas. Ang sinabi ay pantas, hindi hari. Kaya hindi totoo yung kantang may tatlong haring nagsidalaw. Hindi hari, ang sinabi ay pantas. Amen po ba? Amen. Tapos, walang eksaktong bilang kung ilan. Ang sabi ay ilang pantas. Amen? Pwedeng tatlo, pwedeng apat, pwedeng lima, pwedeng anim, pito, walo, siyam, sampo. Amen? Walang sinabi ang Bible na exact number kung ilan sila. At panghuli, walang binanggit na pangalan kung sino-sino sila. Hindi sila si Gaspar, si Melchor, at si Baltasar. Amen? Hallelujah. May ilang pantas mula sa silangan na dumating sa Jerusalem. Nagtanong sila, nasaan ang batang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin ang kanyang bituin na noong lumitaw ito at naparito kami para sambahin siya. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes na magabag siya pati na ang buong Jerusalem. Kaya ipinatawag ni Herodes ang lahat ng namamahalang pari at mga tagapagturo ng kautusan at itinanong sa kanila kung saan isisilang ang Mesiyas. Sumagot sila, sa Bethlehem po, sa Judea, sapagkat ito ang isinulat ng propeta. Ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, hindi ikaw ang pinakaaba sa mga mamumunong bayan ng Huda, sapagkat magmumula sa iyo ang isang pinuno na magsisilbing pastol ng mga mamamayan kong Israelita. Kaya palihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at inalam niya sa kanila ang eksaktong oras na unang lumitaw ang bituin. Pagkatapos, pinapunta niya sila sa Bethlehem at nagbili na lumakad na kayo at hanaping mabuti ang bata. At kapag nakita ninyo, balitaan niyo ako agad para makapunta rin ako at makasamba sa kanya. Pagkatapos marinig ang bili ng hari, lumakad na sila. At ang bituing nakita nilang lumitaw noon ay nanguna sa kanila hanggang sa tumigil ito sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Nang makita nilang bituin, ay labis ang kanilang kagalakan. Pagpasok nila sa bahay, nakita nila ang bata kasama ang kanyang inang si Maria. Nagpatira pa sila at sumamba sa bata. Binuksan nila ang kanilang mga baul ng kayamanan at inihandog sa kanyang mga dala nilang ginto, insenso at pabangong mira. Verse 12, nang pauwi na sila, nag-ipa sila ng daan dahil binalaan sila ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip na huwag nang bumalik kay Herodes. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po munang lahat ay sandaling manalangin. Panginoon, marami pong salamat, O Diyos, sa umagang ito sa bilang ng mga mananampalataya na dinala mo sa lugar na ito. Maraming salamat, Panginoon. Muli ay pinuno mo, Panginoon, ang lugar na ito ng mga tao, Panginoon, na makakapakiniga ng iyong banal na kasulatan. Marami pong salamat, Panginoon. Hinihingi po namin ang iyong pangunguna, Panginoon, ang iyong pagpahid, ang iyong anointing, Panginoon, malayang kumilos, Panginoon, sa puso ng bawat isa. Ang banal na Espiritu. Ikaw, Panginoon, ang maglagay ng kalakasan, Panginoon, ng kumbiksyon, Panginoon. Hallelujah, sa bawat kapatid kong ito. Maraming salamat sa gagawin mo, Panginoon, sa umagang ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi na Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Mga ngaral po kung may umaga, imitate those wise men. Imitate those wise men. Gayahin natin ang mga pantas na yon. O ang mga pantas na lalaki na yon. Bakit natin sila gagayahin, mga kapatid? Dahil sa dinami-dami ng tao sa Bible, sila ang sinabi ng Bible na mga pantas. Sila ang sinabi ng Bible na mga matalino. Wala tayong nabasa na Adam, the wise man. Noah, the wise man. David, the wise man. Pero itong mga taong ito, sa unang Pasko, sila ay tinawag ng Bible na mga pantas o matalino. At sino pong naniniwala na ang pagiging pantas o matalino ay isang katangian na positibo na hinahangad ng maraming tao? Amen. Amen. Bagamat sila po ay mga magi, M-A-G-I, amen, sila po yung nag-aaral ng kalawakan, mga bituin. Ako po ay naniniwala na hindi lang dahil doon. Hindi dahil sa kanilang IQ. Hindi dahil sa kanilang pinag-aralan. Hindi dahil sa kanilang tinapos kung bakit sila tinawag na pantas. Hindi na itala yung kanilang edukasyon na tinapos.
O saang paaralan sila nagtapos? O anong award ang natanggap nila pag-graduate nila? Walang sinabi ang Bible. Pero, meron silang ginawa na yung kanilang ginawa ang naitala sa Bible. At dahil yun ang naitala sa Bible, ibig sabihin, yun ang mahalaga. Amen. Alam niyo kapag hindi, di ba? Pag hindi naitala sa Bible, di ba? Hindi ka anong binibigyang pansin ng Panginoon. Kung ano nakasulat dito, yun ang mahalaga. Amen? Hindi na sinali ng Diyos ang kanilang educational background. Ang mas mahalaga sa Diyos ay yung kanilang ginawa. Na yung kanilang ginawa ang nagpatunay at nagdiin ng kanilang pagiging pantas o matalino sa paningin ng Diyos. Para sa Diyos, mga kapatid, sila ang mga totoong pantas. Sila ang mga totoong matalino. Sinong gustong maging pantas ngayong umaga? Sinong gustong maging matalino sa paningin ng Diyos ngayong umaga? Amen? Dapat natin gayahin ang ginawa ng mga pantas na ito. Amen? Ano-ano ba yung kanilang mga ginawa? Una, first point, wise men seek Jesus. Wise men seek Jesus. Hinahanap ng mga pantas si Jesus. Matthew chapter 2 verse 2, nagtanong sila, nasaan ang batang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin ang kanyang bituin nung lumitaw ito at naparito kami para sambahin siya. Yung salitang nasaan, ibig sabihin, hinahanap nila. Nasaan? Amen? Ngayong umaga, mga kapatid, ang tanong ko sa iyo ay, anong hinahanap mo? Maraming tao ngayon, dahil December, ang hinahanap nila ay saan ang bigayan ng ayuda. Amen. Ang hinahanap ay 13-month pay. Ang hinahanap ay maraming customers. Ang hinahanap ay malaking benta. Ang hinahanap ay aginaldo. Ang hinahanap ay bagong gamit. Ang hinahanap ay hamon, lechon, o anong ihahanda sa Noche Buena. Ang hinahanap ay salon kung saan sila magpaparibang. At meron ding mga tao, mga kapatid, na ang hinahanap ngayon, amen, alam niyo ba kahit Pasko, maraming mga tao ngayon ay depressed. Ang hinahanap nila ay kagalakan, ang hinahanap nila ay kapayapaan, ang hinahanap nila ay kaayusan, ang hinahanap nila ay kaaliwan, ang hinahanap nila ay pag-asa, ang hinahanap nila ay kaligtasan. Amen? Narito ang mga pantas, mga kapatid, sila ay mga pantas, matalino, mayaman, kasi meron silang dalang mga ginto. Ang daming naghahanap ng ginto ngayon dahil malaki at mataas ang value ng ginto. Nakakapagpayaman daw ang ginto. Sino sa inyo may ginto? Ay, nahiya. Pero sa kabila ng mga pantas ay matalino na at mayaman pa. Mga kapatid, ang mga pantas, matalino na sila, mayaman pa sila, pero meron pa rin silang hinahanap. Ibig sabihin, meron pa rin kulang sa buhay nila. Pwedeng matalino sila pero hindi sila masaya. Pwedeng mayaman sila pero walang kapayapaan. Pwedeng nakatira sila sa magandang bahay pero walang kaayusan. Kaya hinanap nila yung batang pinanganak sa Jerusalem. Alam niyo kung bakit? Dahil sila'y naniniwala at kumbinsido na merong hindi kayang ibigay ang mundong ito na tanging ang batang yun na pinanganak ang makakapagbigay lang sa kanila. Amen? At yung bata na yun, mga kapatid, ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Amen? Alam niyo mga kapatid, yun ang totoo. Si Jesus ay complete package. Amen. Lahat ng kailangan mo, lahat ng makakabuti sa iyo, lahat ng pagpapala na makakatulong at ikasasaya mo, na kay Jesus! Amen! Amen? Naalala ko yung first birthday ng aking pamangkin, yung bunsong anak nila, Pastor Jemson, Sister Ruan. Amen? Dahil first birthday, naganda silang nag-imbita. Ito ay 2 years ago. Amen? Tapos, di ba, pag may mga birthday, nagbibigay ng mga wish doon sa birthday celebrant. Amen? So, isa sa mga tinawag ay si Pastor Jing Yamas. Amen? Si Pastor Jing ay yung ating bisita nung tayo ay nag-second church anniversary. Amen. Ang sabi niya ay ganito, na hanggang ngayon ay hindi ko makalimutan. Amen? Ang sabi ni Pastor Jing, my wish
for Ena is Jesus. Because if she has Jesus, she has everything. Amen. Ang wish ko para kay Ena ay si Jesus. Dahil kung meron siyang Jesus, meron siya ng lahat. Amen. Napakasimple, pero makatotohanan. Amen. Ganun lang ang wish ni Pastor G. Sabi ko nga, oo nga, Jesus is complete package. Amen? Kaya kung meron man akong wish para sa bawat isa, ngayong Pasko, yun ay hanapin at tanggapin mo si Jesus sa iyong buhay. Amen. Because if you have Jesus, you have everything. Amen? Kaya alam niyo mga kapatid, yung Matthew chapter 6 verse 33, yung Matthew chapter 6 verse 33 na ginamit natin sa pagbibigay kanina, totoo yun. Amen? Basahin natin ulit. Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Tignan nyo sinabi mga kapatid, ang ginamit na salita ay hanapin. Seek. Amen? Di ba yun ang first point? Hanapin. Seek. Ang hanapin daw muna ay ang Panginoon, ang kaharian ng Panginoon, ang katwiran ng Panginoon at ang mga bagay na mahalaga sa Panginoon. Bakit natin gagawin yon? Dahil kapag nahanap mo ang Panginoon, ang sabi dito sa talata nating binasa, ang lahat ng mga bagay ay pawang idaragdag sa iyo. Amen? Alam niyo mga kapatid, hallelujah, ito ang problema sa atin, hallelujah, hindi na pa isa-isa ang paghahanap. Alam niyo mga kapatid, yung hinahanap mo yung kagalakan, hinahanap mo yung kapayapaan, hinahanap mo yung pag-asa, hinahanap mo yung kapanatagan, hinahanap mo yung security, hinahanap mo yung kaaliwan, hinahanap mo yung pagpapala, hinahanap mo yung kaligtasan. Mga kapatid, ngayong umaga, bakit hindi mo na lang hanapin ang Panginoong Jesus? Bakit? Dahil kapag nahanap mo ang Panginoon, siya na ang magdadagdag, siya na ang maglalagay, siya na ang magbibigay, siya na ang magpapala ng lahat ng kailangan na hinahanap mo. Amen. Hallelujah. Mga kapatid, ang hinahanap mo kasi agad yung pagpapala eh. Kaya tuloy yung pagpapala, takbo ng takbo, papalayo sa'yo. Ang hanapin mo ay yung nagpapala. Amen? Dahil kapag nahanap mo, nasunggaban mo, tinanggap mo yung nagpapala, kaya niyang utusan ng mga pagpapala na lumapit na mismo sa'yo. Amen? Pag hinahanap mo ang nagpapala, amen, hindi na mahirap sa nagpala na pagpalain ka. Tingnan niyo ang sabi ng Panginoon, John chapter 10 verse 10, ang magnanakaw ay dumarating lamang upang magnakaw, pumatay at pumuksa. Ako'y pumarito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon nito ng may kasaganaan. Amen? Sabi sa ESV, at New Living Translation, the thief comes only to steal and kill and destroy. I came that they may have life and have it abundantly. Ang sabi naman sa New Living Translation, the thief's purpose is to steal and kill and destroy. My purpose is to give them a rich and satisfying life. Mga kapatid, ang nagsasalita sa talatang ito ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus mismo. Ang sabi niya, siya ay naparito upang ang tao ay magkaroon ng masaganang buhay. Yung bang sinabi? Magkaroon ng maayos na buhay, magkaroon ng kontentong buhay, at magkaroon ng pinagpalang buhay. Si Jesus ang makakapagbigay. Amen? Alam niyo mga kapatid, ngayong umaga, mabalad ka na narito tayo sa church at nakakapakinig ka ng salita ng Diyos. Dahil maraming tao ang hindi napapakinggan, ang napapakinggan mo ngayon. Kaya hindi nila alam. Kaya wala silang idea. Kaya tignan ninyo mga kapatid, kung ano-ano ang hinahanap nila ngayon. At kung saan-saan sila naghahanap. Amen? Na ang totoo, nasa Panginoong Hesus lang naman ang lahat ng kailangan at hinahanap nila. Kaya ang resulta mga kapatid, they end up empty. They end up broken. They end up misery. Alam niyo kung bakit? Sapagkat mali ang kanilang hinahanap. Amen? Kaya mga kapatid, alam niyo, sa tuwing may church service, dito sa church, attend tayo. Salamat sa isang nag-amen. Salamat, Sister Maria. Sabi ko, attend tayo.
Ang layo kasi namin, pastor. Busy kasi kami, pastor. Tinatamad kasi kami, pastor. Tignan nyo yung mga pantas. Matthew chapter 2 verse 1. Pagkatapos, ipanganak si Jesus sa Bethlehem, sa lalawigan ng Judea, sa kapanahunan ng paghahari ni Herodes, may ilang pantas mula sa silangan na dumating sa Jerusalem. Itong mga pantas ay galing sa silangan. Sabi ng mga Bible scholars, ang silangan na tinutukoy dito ay Persia. At ang modern day Persia ay ang bansang Iran. Isipin nyo ito mga kapatid, naglakbay ang mga taong ito mula sa isang bansa papunta sa kabilang bansa. Nakuha nyo po? Naglakbay sila mula sa isang bansa papunta sa ibang bansa na hindi pa uso ang sasakyan. Na wala pang eroplano. Na hindi pa ganun kabatag ang mga daan. Pero nabasa natin ngayong umaga, kahit gaano kalayo, kahit gaano kahirap, kahit nakakapagod, ay tumuloy pa rin silang maglakbay papuntang Jerusalem. Bakit? Dahil yung kulang sa kanila, yung kailangan nila, yung hinahanap nila, ay matatagpuan nila sa lugar na yon. Amen. Alam nila na yung batang pinanganak ang pupuno at kukumpleto sa kanila. Kamusta tayo mga kapatid? Ang layo kasi, pastor. Oo, pwedeng malayo ka. Pero kung dito mo naman mahanap ang Panginoon na nagbibigay ng lahat ng kailangan mo, hindi ka pa pupunta. Busy kasi, pastor. Yung pinagkakabisihan mo ba, yan ba talaga ang pupuno at kukumpleto sa'yo? Tinatamad kasi ako, pastor. Biruin mo, ang Panginoon na nagbibigay ng lahat, kinatatamaran mo. Amen? Alam niyo mga kapatid, yung mga pantas, nagsakripisyo sila para marating at mahanap lang yung hinahanap nila. Tayo, hindi ba natin kayang magsakripisyo para sa Panginoon? Na siya naman ang nagbibigay ng lahat. Amen? Na kung ang kapalit naman mga kapatid ay mapupunang ka, makukumpleto ka dahil yun ang inaalok ng ating Panginoong Hesus, a rich, abundant, and satisfying life. Amen? Hallelujah. By the way mga kapatid, hindi lang tayo Sunday may gawain din po tayo ng Thursday dito sa church. Nasabi ko may gawain din po tayo ng Thursday dito sa church. Pastor, bakit kasi dito sa church? Sabi kasi ng Panginoon sa Matthew chapter 18 verse 20, sapagkat, amen, kung saan nagkakatipo ng 2 o 3 sa aking pangalan, ay naroroon ako sa gitna nila. Amen? Hallelujah. Sa inyo bang bahay, 2 kayo, 3 na nag-uusap tungkol sa Panginoon? 2 ba kayo, 3 na nagpupuri sa Panginoon? 2 ba kayo, 3, amen, na pinag-aaralan ng salita ng Diyos? 2 ba kayo, 3 na nananalangin sa Panginoon? Sapagkat kung hindi daw 2 o 3, amen, na nagkakatipon sa pangalan ng Panginoon, wala ang Panginoon sa kanilang kalagitnaan. Pero ang magandang balita, ngayong umaga, mga kapatid ko sa Panginoon, amen, higit tayo ngayon sa 2. Higit tayo ngayon sa 3. Kaya ibig sabihin, narito at kasama natin ngayon ang Panginoon. At kung narito ang Panginoon, amen, kung narito ang Panginoon kasama natin, hingiin mo na sa Panginoon. Amen? Yung kailangan mo, yung hinahanap mo. Dahil ang totoo mga kapatid, kaya ng Panginoon nakatagpuin ang pangangailangan mo at kayang punuin ng Panginoon ang kakulangan mo. Amen? Hallelujah! Kaya mga kapatid, ang mga taong ito ay naging pantas dahil hinanap nila o hinahanap nila ang Panginoon. Kaya ang taong naghahanap sa Panginoon ay pantas. Ang taong naghahanap sa Panginoon, matalino. Ang taong naghahanap sa Panginoon, marunong. Amen. Alam niyo kung bakit matalino, pantas, marunong? Sapagkat ang lahat ng kailangan natin ay nasa ating Panginoong Hesus lang. Palakpakan naman natin ang ating Panginoon. Praise God. Wise men seek Jesus. Pangalawa, pag-usapan natin, wise men worship Jesus. Sinasamba ng mga pantas o sinasamba ng mga matalino si Jesus. Amen? Matthew chapter 2 verse 2. Nagtanong sila, nasaan ang batang ipinanganak na hari ng mga Hudyo?
nakita namin ang kanyang bituin noong lumitaw ito at naparito kami para sambahin siya. Amen? Hallelujah! Para sambahin siya. Matthew chapter 2 verse 11. Pagpasok nila sa bahay, nakita nila ang bata kasama ang kanyang inang si Maria. Nagpatira pa sila at sumamba sa bata. Binuksan nila ang kanilang mga baul ng kayamanan at inihandog sa kanya ang mga dala nilang ginto, insenso at pabangong mira. So narito po mga kapatid, ang layunin ng mga pantas, kaya hinahanap nila yung batang pinanganak ay para sambahin siya. They seek Jesus, then second one, amen, they seek Jesus to worship Jesus. Ano ba ang worship? Amen? Ang salitang worship ay galing daw sa Old English na ang ibig sabihin ay worship. 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 Amen? Ang Tagalog ng work ay nararapat o karapat-dapat. Amen? At dito po sa ating context ay meron pong tatlong katotohanan tungkol sa worship. Una, amen? Who is worthy of worship? Sa Tagalog, sino ang karapat-dapat sambahin? Sino ang tamang pagbigyan ng pagsamba? Sino ang nararapat sambahin? Amen? Basahin natin ulit yung Matthew chapter 2 verse 11. Pagpasok nila sa bahay, nakita nila ang bata kasama ang kanyang inang si Maria. Nagpatira pa sila at sumamba sa bata. Sabihin nyo nga, sumamba sa bata. Sumamba sa bata. Ang babait naman. Binuksan nila ang kanilang mga bahul ng kayamanan at inihandog sa kanya ang mga dala nilang ginto, insenso at pabangong mira. So mga kapatid, narito ang mga pantas. Pagpasok nila sa bahay, nakita nila si Maria. Tama ba? At yung bata. Tama ba? Ang tanong ngayong umaga, kanino sumamba yung mga pantas? Kay Maria o doon sa bata? Sunod na tanong, pareho ba silang sinamba ng mga pantas? Si Maria at yung bata? Sabay-sabay na sagot. Kanino sumamba yung mga pantas? Tama ang sagot ninyo. Amen? Malinaw mga kapatid. Listen, napakahalaga nito. Binasa natin, hindi sumamba yung mga pantas kay Maria. Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Ang sinamba nila ay yung bata. At yung bata na yon ay ang ating Panginoong Jesus. Amen. Mga kapatid, kung si Maria ay Diyos, kung si Maria ay dapat sambahin, dapat dito pa lang sa tagpo na ito, sinulat na sa Bible. Dapat dito pa lang sinulat na. Sumamba ang mga pantas kay Maria. Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Pero hindi. Amen? Nandoon si Maria sa loob ng bahay kasama ang bata, pero sa bata lang sila sumamba. Amen. And take note mga kapatid, take note, listen. Wala tayong nabasa na nagalit si Maria. May nabasa ba kayo? Ang babastos naman ng mga ito. Bahay ko ito. Bisita lang kayo. Dinaanan nyo lang ako. Hindi man lang kayo lumuhod at sumamba sa akin. Mga bastos. May nabasa ba kayo ganon? Siguro nagmano yung mga pantas kay Maria. Kaya lang di sila mga Pilipino eh. Pero mga kapatid, ang punto dito, hindi nila sinamba si Maria, pero hindi nagalit si Maria. Amen. Alam niyo kung bakit? Hindi nagalit si Maria dahil alam niyang hindi siya Diyos at hindi siya dapat sambahin. Amen. I am preaching this, amen, dahil ang mga Pilipino ay masyadong mga makamaria. Sabi na Philippines now is a Christian nation. No, Philippines is a Marians nation.
At dahil sa ginawa ng mga taong yun, tinawag silang mga pantas matalino. Dahil ang sinamba lang nila ay yung bata. At hindi si Maria. Ngayong umaga, mga kapatid, tingin kayo lahat sa akin. I need to say this. Kausapin ka ng Panginoon. Mangmang ang mga sumasamba kay Maria. Mangmang ang mga nagtutulak at nagbubuhat ng estatwa ni Maria. Mangmang ang mga nananalangin kay Maria. Alam niyo mga kapatid, ang totoo, kung buhay lang ngayon si Maria, pagsasabihan niya yung mga taong yun na huwag yun gawin sa kanya. Dahil alam ni Maria, hindi siya Diyos. Kinikilabutan siguro ngayon si Maria sa ginagawa ng mga Pilipino sa kanya. Piruin mo dito, hindi sumama ang loob niya, hindi siya nagtampo, hindi siya nagalit, okay lang. Ay, alam niya, itong bata na ito na ipinanganak, siya lang ang dapat sambahin. Not me. Sabi ni Maria, not me. Hallelujah. At hindi lang si Maria, mga kapatid. Hallelujah. Mangmang ang mga sumasamba kay Santa Marta. Mangmang ang mga sumasayaw kay Santa Marta. Nag-testimony si Sister Macari noong last Thursday. Pinalaya siya ng ating Panginoon. Dati siyang mananayaw ni Santa Marta, pero na siya'y makapasok dito sa church, makapakinig ng salita ng Diyos, tinanggap ng seryoso ang ating Panginoong Hesus, binago ng Panginoon ang kanyang buhay. Ang sabi ni Sister Macari, hindi na ako adik sa pagsasayaw, adik na ako sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon. Tingin kayo lahat sa akin. Kung si Maria nga, nanay na ni Jesus, hindi siya sinamba, si Santa Marta pa kaya? Tama ba? Tama ba ako? Kung si Maria nga hindi sinamba, uy, Santa Marta. Andiyan pa po ba kayo? Amen? Ngayong umaga, mga kapatid, ang karapat dapat lang sambahin ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Gusto kong ipaalam sa bawat isa na pantas, matalino, marunong ang tao na sumasamba lang kay Jesus. Amen. Dahil si Jesus ang Diyos na nagkatawang tao na parito sa lupa. Dahil si Jesus ang anak ng Diyos na nagpakilala sa atin sa Diyos Ama. Dahil si Jesus ang naparito, nagbayad tumubos ng ating mga kasalanan. At dahil si Jesus ang tunay at buhay na Diyos. 1 John 5:20, alam din natin ang anak ng Diyos ay pumarito sa mundo at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. At tayo nga ay nakikisa sa tunay na Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo. Tingnan niyo ang sunod na sinabi, siya ang tunay na Diyos at ang pinagmula ng buhay na walang hanggan. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Siya lang. Amen? He is worthy of our worship. Si Jesus lang, amen, ang tunay na Diyos at karapat dapat siya sa ating pagsamba. Amen? Ikalawa, mga kapatid, what is the proper posture of worship? Ang karapat dapat na postura ng pagsamba. Nandoon pa rin sa Matthew chapter 2 verse 11, pagpasok nila sa bahay, nakita nila ang bata kasama ang kanyang inang si Maria. Nagpatira pa sila at sumamba sa bata. Amen? Ang tamang postura ng pagsamba ay nagpatira pa sila. Sa mababaw na saan na Tagalog, lumuhod sila. That's why every time na tayo ay nagpapatawag ng altar call dito sa harapan, we are bowing down ourselves. In the presence, in the holy presence of our Almighty Lord Jesus. Amen? Hallelujah. Anong pinapakita nito sa atin na nagpatira pa? Amen? Mga kapatid, listen, ang karapat dapat na pagsamba ay nagpapakababa. Ibinababa mo ang iyong sarili at itinataas mo naman ang Panginoong Hesus. Amen? Jesus must increase and I must decrease. Amen? Ang mga naghahanap dito sa Panginoon, mga kapatid, ay hindi yung mga walang katayuan o say sa buhay. Diba, sinabi ko sa inyo kanina, sila ay mga pantas. Sila ay mga may pinag-aralan. Sila ay mga mayaman. At dahil sila ay mga pantas, may pinag-aralan at mayaman,
Sila ay hinahangaan sa kanilang lugar. Sila ay ginagalang doon sa kanilang bansang pinagmulan. Amen? Pero, mga kapatid, sa kabila ng mga bagay na meron sila, sila ay nagpakababa, nagpatira pa, at sumamba sa ating Panginoong Hesus. Take note, take note. Si Jesus dito ay bata pa lang. Hindi sinabi nitong mga lalaking ito na, bata pa lang siya eh. Tsaka na kami sasamba sa kanya pag adult na siya. Bakit ako sasamba? Eh ako, grown up na, adult na, yan bata pa lang. Ako pantas, yan bata pa lang. Amen? Ako may kayamanan, yan bata pa lang. Bakit ako sasamba sa kanila? Bakit ako sasamba sa kanya? Amen? Pero mga kapatid, hindi ganun ang ginawa nila. Kundi ng oras na yon ay hindi mahalaga kung sino sila. Ang mahalaga ay kung sino ang nasa harapan nila. Yon ay ang batang si Jesus. Ngayong umaga, mga kapatid, sa kabila ng iyong mga narating sa buhay, sa kabila ng iyong mga naabot sa buhay, sa kabila ng mga bagay na meron ka, kaya mo bang magpakababa? Kaya mo bang lumuhod? Kaya mo bang sumamba sa ating Panginoong Hesus? Ito ko sasamba. Di ba nila ako kilala? Di ba nila alam ang posisyon ko? Di ba nila alam kapag lumalabas ako, meron akong mga bodyguards? Mga kapatid, amen? Sa iyong katayuan ngayon sa buhay, kaya mo bang kalimutan kung sino ka? Alang-alang sa pagsamba sa Panginoon. Dahil ang karapat-dapat na pagsamba sa ating Panginoon ay pagpapakababa. Amen? Sabi sa Psalms 95 verses 6 to 7, halikayo, lumuhod tayo at sumamba sa Panginoon na lumikha sa atin. Dahil siya ang ating Diyos at tayo ang kanyang mga mamamayan. Amen? Ang tamang postura, karapat-dapat na postura ng pagsamba sa Panginoon ay pagpapakababa. Di ako dapat mataas, wala akong maipagmamalaki sa Panginoon. Ikaw lang, Jesus, ang karapat-dapat na maitaas, maluwalhati, papurihan at sambahin. Amen. Ikatlo, mga kapatid, what is the right way of worship? Excuse me. Amen. Right way. Karapat-dapat na uri, karapat-dapat na paraan ng pagsamba. Pumunta ang mga pantas kay Jesus dahil lahat ng kailangan at hinahanap nila ay nasa Panginoon. Tama po ba? Pero dito sa ating pinag-aaralan ngayon, may daladala yung mga pantas. At yung kanilang daladala ay binigay nila sa Panginoon. Basahin natin ulit. Yung Matthew chapter 2 verse 11. Pagpasok nila sa bahay, nakita nila ang bata kasama ang kanyang inang si Maria. Nagpatira pa sila at sumamba sa bata. Tapos yung sunod na sinabi, binuksan nila ang kanilang mga baul ng kayamanan at tinihandog sa kanya ang mga dala nilang ginto, insenso at pabangong mira. So naritong mga pantas, mga kapatid, amen? Hindi nila sinabi na, huwag na tayong magdala. Huwag na tayong magbigay. Eh di ba tayo nga may kailangan sa Panginoon? Siya ang magbigay sa atin. Ganun ba ang kanilang inasal? Hindi ganon ang kanilang ginawa. Hindi ganon ang kanilang inasal. Kundi meron silang daladala na ihahandog sa Panginoon. Amen. Kaya ngayong umaga, mga kapatid, anong ibig sabihin nun? Listen. Ang karapat-dapat na uri o klase o paraan ng pagsamba ay pagbibigay o paghahandog. Amen. Amen. Sumamba sila sa bata, pero kasabay ng kanilang pagsamba, meron silang inihandog doon sa bata. Tama ba? O gawa-gawa lang ni pastor? Kaya ang karapat-dapat na uri paraan ng pagsamba ay paghahandog. Amen? At hindi lang basta paghahandog, mga kapatid, kundi paghahandog ng nararapat. Ang sabi ko, paghahandog ng nararapat. Kapag sinabing karapat-dapat na handog ay pinakamabuti. The best. Pinakamahalaga. Tingnan niyo ang sabi sa bandang dulo, pinuksan nila ang kanilang mga baul ng kayamanan. Hindi sinabing baul ng basura.
bahol ng latak. Kundi ang sinabi ay baul ng kayamanan. Ang hinandog nila mga kapatid ay kayamanan. Kapag sinabing kayamanan, mahalaga. May value. At dahil may value, mahirap pakawalan. Hindi mo basta-basta mapapakawalan. Tama po ba? Pero mga kapatid, nabasa natin, yon ang hinandog ng mga pantas na ito. Mahalaga, the best, may value, at worthy. Karapat-dapat sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Dahil mga kapatid, karapat-dapat ang Panginoon sa karapat-dapat na handog. Amen. Kamusta tayo ngayong umaga? Nakapaghandog ka na ba ng pinakamabuti? Pinakamahalaga? At karapat-dapat sa Panginoon. Sunod na tanong, kailan ka huling naghandog ng karapat-dapat sa Panginoon? Kailan tayo huling naghandog ng nararapat na oras? Nararapat na pananalapi? Nararapat na lakas? Nararapat na talento? Nararapat na abilidad? Nararapat na pag-ibig sa ating Panginoon? Kailan? Bakit ko tinatanong? Dahil yun ang tama at karapat-dapat na pagsamba sa Panginoon. Mga kapatid hindi lang sila dito nagpatira pa. Okay, tapos na, nag-worship na kami. No. Pagtapos nilang magpatira pa, kinuha nila yung kanilang mga kayamanan, inihandog nila sa ating Panginoon. Nakuha niyo po ba yung punto? Amen. Hallelujah. Dahil mga kapatid, ang ating Panginoon na karapat dapat sambahin ay karapat dapat sa ating mga karapat dapat na paghahandog. Makinig kayo lahat sa akin. Alam nyo kung ano yung karapat dapat na handog na gusto ng Panginoon ay handog natin sa Kanya? Sino gustong sumubok ng sagot? Ano yung karapat dapat na handog na gusto ng Panginoon na ihandog mo sa Kanya? Ano ulit, Sister Macaria? Pakilakasan, Sister Macaria. Pakilakasan, Sister Macaria. Yung maririnig sa municipal hall. Thank you, Sister Macaria. Ang karapat dapat na handog na hinahangad at tinanais ng Panginoon sa iyo ay ang sarili mo. Ang buhay mo. Ikaw, lahat. Sa'yo. Puso, isip, kaluluwa, lakas. Kasama syempre yung katawan. Romans chapter 12 verse 1. Basahin natin. Kaya nga mga kapatid. Sino dito mga kapatid? Mga kapatid ko sa Panginoon. Nakikiusap ako sa inyo, alang-alang sa maraming pagkakataong kinaawaan tayo ng Diyos, na ialay o ihandog ninyo sa Kanya ang inyong mga sarili bilang mga handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Tingnan yung sabi sa dulo, ito ang tunay na pagsamba sa Kanya. Amen. Hindi galing sa akin. Galing sa Bible na salita ng Panginoon. Ang tunay na pagsamba sa Panginoon ay inahandog mo ang iyong buhay sa Panginoon. Kaya ngayong umaga mga kapatid, tingin kayo lahat sa akin. Tingin kayo lahat sa akin. Kung hindi mo pa hinahandog ang iyong buhay sa Panginoon, hindi ka pa talaga sumasamba sa Panginoon. Tunay. Ibig sabihin, may hindi tunay. Tama ba? Kaya in-specific tunay na pagsamba. Nandiyan pa po ba kayo? Yes. Basahin niyo pag-uwi niyo mamaya yung Romans chapter 12 verse 1. Hindi mo pa hinahandog ang iyong sarili sa Panginoon. Amen. Mamaya, pwede mong ihandog sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Ito ang second point mga kapatid. Ang tao sumasamba sa Panginoong Hesus at sumasamba ng nararapat ay pantas, matalino at marunong. Pangatlo, panghuli ngayong umaga, wise men change direction. Wise men change direction. Ang taong pantas o matalino ay nagbabago ng direksyon. Saan natin yung makikita? Sa verse 12 ng Matthew chapter 2. Nang pauwi na sila, nag-iba sila ng daan.
Dahil binalaan sila ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip na huwag nang bumalik kay Herodes. Pagtapos sumamba ng mga pantas at papauwi na sila, ang sabi sa binasa natin ay, nag-iba sila ng daan. They changed directions. Amen? Anong ibig sabihin nun? Anong application nito sa atin? Nag-iba ng daan. Nag-iba ng daan, tingin kayo ulit lang sa akin. Nag-iba ng daan, ibig sabihin ay, nagbagong buhay. Change directions of life. Amen? Alam niyo mga kapatid, yun naman ang dapat. Ang isang tao na talagang na-encounter ang Panginoon, nababago ang buhay. Sabi ng Bible, hindi ko na nailagay dito, 2 Corinthians chapter 5 verse 17, kaya kung sino man ay nakipag-isa kay Kristo, siya'y bagong nilalang na. Amen. If any man is in Christ, he is a new creation. Amen? Ang sino mang sumampalataya ng totoo, ang sino mang tumanggap ng seryoso, ang sino mang ginawang Panginoon si Jesus sa kanyang buhay, ay nag-iba na ng direksyon. O nagbago na ng buhay. Hindi na pinalikan ng mga pantas yung unang dinaanan nila nang makatagpo na nila ang Panginoon. Sila ay nag-iba ng daan, sila ay nag-iba ng direksyon. Alam niyo mga kapatid, yun din ang dapat na nangyayari sa atin. Yun din ang dapat na nangyayari sa iyo, kapatid ko sa Panginoon. Nababago ang buhay. Amen? Ay naku pare, hindi na ako umiinom. Hindi na ako nagsisigarilyo. Hindi na ako nagsusugal. Hindi na ako nagmumura. Hindi na ako nagsisinungaling. Hindi na ako magagalitin. May Jesus na kasi ako ngayon. Ay, alam nyo, tapos na ako sa pagiging buhay binata. May pamilya na ako at focus na ako sa pamilya ko ngayon. May Jesus na kasi kami ngayon. Kamusta ka, kapatid ko sa Panginoon? May nabago ba? O may nababago ba? Dahil ang taong pantas, matalino, marunong, nababago ang kanyang buhay. Tapos ano pang sabi sa Matthew chapter 2 verse 12? Binalaan sila ng Diyos. Alam niyo yung mga taong pantas, yung mga taong matalino, yung mga taong marunong, nakikinig sa Diyos. Nakikinig sa pangangaral ng salita ng Diyos. At meron lang nakikinig at isinasapamuhay. At dahil ginawa ang napakinggan, alam niyo mga kapatid, naiiwas kayo sa kapahamakan. Pero yung mga nakinig lang, pero binaliwala, amen? Napakinggan sa pangangaral, alam mo, pag hindi mo tinigilan yung pag-iinom mo ng alak, mapapahamak ka dyan. Pero inom pa rin. Amen? Kaya ang nangyari, sa sobrang kalasingan, nadapa, hindi nakita yung bato. Sumubsob. May sugat ngayon dito. Nakikinig lang pero hindi sinasapamuhay. Amen? Ay, totoo nga. Anong tawag doon? Kamangmangan. Uy, nakakalubog ang sugal. Pero nagsugal pa rin. Hanggang sa mamaon sa utang. Ay, totoo nga. Anong tawag doon? Kamangmangan. Alam niyo mga kapatid, ganun ang kamangmangan. Nagbigay ka na ng babala na mapapahamak siya kapag tinuloy niya yon, pero tutuloy pa rin siya. Huwag kang tumuloy dyan, may leon sa daan. Hindi nakinig, tumuloy. Ayun, nilapa tuloy ng leon. May bangin, mahuhulog ka. Tumuloy pa rin. Ayun, nahulog sa bangin. Mangmang. Kaya yung mga pantas, mga kapatid, kung hindi sila nakinig sa babala ng Diyos sa kanila, pinilit nilang bumalik sa unang dinaanan nila, malamang napahamak sila. Dahil kapag nakita sila ni Herodes, nasaan ang bata? Diba sabi ko, pag nakita niyong bata, sabihin niyo sa akin kung nasaan siya? Eh paano kung hindi nila sinabi kung nasaan ang bata? Eh di nagalit si Herodes, pinapatay sila ni Herodes. Kasi masamang hari si Herodes.
Ang gusto talaga niya ay papatay niya rin yung bata. O kaya, pagtapos nila sabihin, amen, sige, sinabi na nila, patay na tong mga to. Mabuti na lang mga kapatid, ay nakinig at sumunod sila sa Diyos. Kaya tama ang Bible. Listen, tama ang Bible. Matalino ang nakikinig at ginagawa ang salita ng Diyos. I-take note mo yon, isa puso mo yon hanggang paglabas mo mamaya sa lugar na ito. Kapag ginagawa mong salita ng Diyos, mga kapatid, di ba? Hindi pa ikot-ikot, hindi pa ulit-ulit ang buhay. May nababago sa'yo. Amen. Pero yung ilang pangangaral lang napakinggan mo, tapos walang nababago. Ay, nako. Alam niyo mga kapatid, hindi yung pantas, hindi yung matalino. Ang taong matalino, amen, hallelujah, nakikinig ng salita ng Diyos, at dahil nakikinig ng salita ng Diyos, naiingatan ng kanyang buhay, naiingatan ng kanyang kalusugan, naiingatan ng kanyang pamilya, naiingatan ng kanyang trabaho, naiingatan ng kanyang negosyo, at naiingatan ng kanyang hinaharap. Pero yung mga ayaw makinig sa mga babala, amen, ng salita ng Diyos na nakikinig natin, madalas sa mga pangangaral, mangmang. Pwede mong ikapahamak. Amen? Sa aking pagtatapos, mga kapatid, sino sa inyo gustong maging pantas? Amen. Sino sa inyong nais mo na maging matalino o marunong sa buhay? Amen. Gayahin natin ang ginawa ng mga pantas na ito. Amen. Dahil sila ang mga tunay na matalino, amen, sa paningin ng ating Panginoon. Amen. Maraming matalino sa mundong ito. Amen? Mas matalino pa kaysa sa atin. Matalino sa pamantayan ng sanlibutan. Mataas ang kanilang IQ. Pero alam niyo mga kapatid, hallelujah, hindi sila matalino at marunong sa paningin at pamantayan ng Diyos. Tulad halimbawa, nung mga nasangkot sa flood control projects. Tama ba, edukado yung mga yon? Tama ba, galing sila sa mamahaling paaralan? Tama ba, mataas ang kanilang pinag-aralan? Tama ba, ang ganda na kanilang tinapos? Abogado, engineer? Amen? Pero mga kapatid, di ba, sa pamantayan ng sanlibutan, sila ang pantas. Sila ang matalino. Pero kamusta? Nasaan sila ngayon? Nagtatago. Ang mga pantas matalino hindi nagtatago. Amen? Nasaan sila ngayon? Kinulong na. Yung iba sa kanila ata, kinulong na. Hindi kasi ako nanonood ng balita. Amen? Yung iba sa kanila ata ay ikukulong pa lang. Pero huwag mo mga kapatid, ang taas ng pinag-aralan mo, edukado ka, tapos ikukulong ka lang. Yun ba ang matalino? Yun ba ang pantas? Yun ba ang marunong? Amen? Kaya salamat sa ating Panginoon. Ngayong umaga, nakapakinig tayo ng salita ng Diyos, at ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng karunungan sa atin. Amen? Amen? Hallelujah! Kaya tingnan niyo, sabi ng Bible, panguling verse, 1 Corinthians 1, 26-30, mga kapatid, isipin ninyo kung anong inyong kalagayan nang kayo'y tawagin ng Diyos. Iilan lamang sa inyo ang masasabing matalino sa paningin ng mundo, at iilan lamang ang makapangyarihan o nagmula sa mga kilalang angkan. Ngunit, pinili ng Diyos ang mga itinuturing ng mundo na mangmang para ipahiya ang mga marurunong. Pinili ng Diyos ang mga itinuturing ng mundo na mahihina para ipahiya ang malalakas. Verse 28, at pinili ng Diyos ang mga itinuturing ng mundo na mababa at walang halaga upang mapawalang halaga ang itinuturing ng mundo na mahalaga. Verse 29, kaya walang makakapagmalaki sa harapan ng Diyos. Verse 30, dahil sa Kanya, tayo'y na kay Kristo Jesus. Si Kristo ang karunungan ng Diyos para sa atin. Sa pamamagitan niya, itinuring tayo ng Diyos na matuwid, ibinukod para sa Kanya, at tinubos sa ating mga kasalanan. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Iba ang paningin ng Diyos sa matalino lang sa mundong ito, pero walang karunungan ng Diyos. Ang katalinuhan ng mundong ito ay kamangmangan sa Diyos. Dahil matalino nga sila, pero wala naman sa kanila ang Panginoong Hesus. Ang sabi sa binasa natin, amen, si Kristo ang karunungan ng Diyos para sa atin. Kaya kung wala si Kristo, walang karunungan. Amen? Sino ditong may Kristo?
Nasa iyo ang Panginoong Hesus. Tayo ay magiging marunong sa buhay. Palakpakan ulit natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Ngayong umaga, amen, bago tayo mag-altar call, ang totoong pantas, ang totoong matalino, ay katulad nitong mga pantas na ito sa Bible. Amen? Ang totoong wise man, amen, ang totoong wise man, totoong marunong pantas, matalino, sila yung mga taong naghahanap sa ating Panginoong Hesus. Sila yung mga taong sumasamba lang sa ating Panginoong Hesus. At sila yung mga taong nababago ang buhay pagtapos nilang ma-encounter o makatagpo ang ating Panginoong Hesus. They are the true wise men. At sila ang dapat nating gayahin ngayong umaga sa pagpapasimula ng pangangaral about Christmas. Amen. Palakpakan po rin natin ang ating Panginoon. Imitate those wise men. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. Habang bawat isa na kayo po, amen, gumagalang sa presensya ng ating Panginoon. Salamat, Panginoon, sa ginawa mo ngayong umaga. Tunay nga na ikaw lang ang karapat dapat sambahin, luwalhatiin. Ako po muna ay magpapakasakali. Kung meron man pong first time bago sa umagang ito, first time mo maka-attend dito sa church, hindi mo pa tinatanggap si Jesus na aking ipinapangaral ngayong umaga, siya ang tunay na kailangan mo. Amen. Hallelujah. Hindi kami nag-aalok ng panibagong relihiyon. Ang inaalok namin ay relasyon sa Diyos at yun ay sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Jesus. Walang relihiyon na namatay doon sa krus. Ang namatay doon sa krus ay isang Diyos na nagkatawang tao at ang kanyang pangalan ay Jesus Christ. Hallelujah. Thank you, Lord. Walang relihiyon na makapag-aalis ng ating kasalanan. Walang relihiyon na makapagdadala sa ating sa langit. Ang tanging makakagawa ng mga bagay na yon ay walang iba kundi si Jesus Christ. Siya ang aming inaalok sa iyo sa umagang ito. Praise God. Inaaniyahan namin dito sa harapan. Amen. Tanggapin mo ang ating Panginoong Hesus. Ang kanyang biyaya, ang kanyang kaloob ay walang bayad. Biyaya ng buhay na walang hanggan. Praise God. Habang tumatanggap po mga kapatid, hallelujah. Salamat sa Panginoon sa ating mga first time. Salamat sa mga nag-imbita. Ako naman po ay nangungusap sa bawat isa. Amen. Hallelujah. Saan mang bahagi ng pangangaral, ikay kinausap ng ating Panginoon. Hallelujah. Kailangan nating maging matalino at marunong sa buhay. Maging marunong sa mga pagpapasya na ating ginagawa. At para tayo ay maging marunong, lalo na sa paningin ng Diyos, ay gayahin natin ang ginawa ng mga pantas na ito sa unang Pasko sa Bible. Amen? Binubuksan po natin ang ating altar, humingi tayo ng karunungan sa ating Panginoon. Hanapin mo ang ating Panginoong Hesus. Sambahin mo ang ating Panginoong Hesus. At hilingin mo sa Kanya, amen, na baguhin ng Panginoon ang direksyon ng iyong buhay. Habang tayo maawit, ang ating inawit kanina, pupurihin ka sa awit. Praise God. Thank you, Jesus. Glorify your name. Glory, glory, glorify your name. Jesus, you are worthy to be praised. Lord, speak to every heart this morning. Touch every life, Lord. Hallelujah. You are worthy of our worship. You are worthy of our praise. We exalt you, we honor you, and we adore you, Lord. Salamat sa kaligtasan. Salamat sa lahat ng ginawa mo at ginagawa mo sa aming buhay. Salamat, Panginoon, Lord, sa mga pagpapala at mabubuting kaloob, mabubuting bagay na pinagkakaloob mo sa amin. We need you, Jesus. You are a complete package. If we have you, Jesus, we have everything. Riba mama makiando robo bobo sandam. Riba makiande rebebebebebe. Yanda raba baba kianda yidiando. Glorify your name.
sa'yo ang kapurihan, yes, kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Jesus sa'yo, Jesus sa'yo, kapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Jesus sa'yo, Jesus sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Jesus sa'yo ang karangalan. Thank you, Lord. Pupurihin ka sa awit. Pupurihin ka sa awit. Itaas ang aking tinig. Ilalaman ang buhay ko. Tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian. Kadakilaan mo'y di mapapantayan. Kadakilaan mo'y di mapapantayan. Kadakilaan mo'y di mapapantayan. Purihin, pasalamatan natin. Ibigay natin ang pinakamataas at karapat-dapat na papuri at pagsamba sa ating Panginoong Hesus sa umagang ito sapagkat siya lang ang karapat-dapat purihin, luwalhatiin, sambahin, parangalan, ang maitaas sa umagang ito. Kung wala ang Panginoong Hesus, wala tayong magagawa. Kung wala ang Panginoong Hesus, wala tayong kaligtasan. Kung wala ang Panginoong Hesus, wala tayong buhay na walang hanggan. Kung wala ang Panginoong Hesus, walang pagbabagong buhay. Kung wala ang Panginoong Hesus, walang kabuluhan ng buhay. Salamat, 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 Panginoon. Praise God, nakakilala kami sa iyo. Inabot mo kami, niligtas mo kami, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa mga salita mo na patuloy naming napakikinggan. Praise your holy name. Praise God, praise God, praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Worthy, worthy, worthy to be praised. Hallelujah. Salamat, salamat, Panginoon. Lakila ka. Aming amang banal. Hallelujah. Ngayong umaga, mga kapatid, alam na natin kung sino talaga ang hahanapin. Alam na natin kung sino talaga ang sasambahin. Alam na natin kung sino ang tunay na makapagbibigay ng kabuluhan at pagbabago sa atin. Ang pangalan niya ay Jesus Christ. Amen. Lalabas tayo. Amen. Sa lugar na ito, imitate those wise men. Amen. Kayahin natin yung mga pantas na yun. Palakpakan muli natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Salamat, 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 Panginoon. Tayo manalangin lahat, Panginoon. Marami pong salamat sa umagang ito. Sa mga salita mong naipangaral at nahayag, Panginoon, sa umagang ito. Salamat na patuloy mo kaming tinuturuan at tinutulungan na maging pantas, matalino at marunong sa iyong paningin, Panginoon. Hindi kagaya ng karunungan ng sanlibutan ito, kundi karunungan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Lord, tulungan mo kami. Ang aming mga napakinggan ngayon ay aming maisapamuhay sa aming paglabas sa lugar na ito. Kami ay maging kagaya ng mga pantas na lalaki na yon na bumisita sa iyo, Panginoon, noong unang araw ng Pasko. Panginoon, marami pong salamat. Hallelujah sa iyong mga pagpapala at biyaya. Ingatan mo ang aking mga kapatid na ito, ang patuloy na pagpapala sa kanilang buhay, pagpapala sa kanilang kalusugan, pagpapala sa kanilang trabaho, mga negosyo, Panginoon Diyos. Pour out your blessings, Lord God. Hallelujah. Upon my brethren, Panginoon, my brothers and sisters, Lord, tulungan mo kami. Hanapin ka naming palagi. Yes. Hallelujah. Hanapin ka naming palagi, Panginoong Hesus. Kung wala ka, ay wala kaming magagawa. Lord, tulungan mo rin kami, Panginoon Diyos, sa tunay na pagsamba sa iyo. Ikaw lang, Panginoong Hesus, ang karapat dapat sambahin. Hallelujah. Lord, maraming salamat. At higit sa lahat, Panginoon, tulungan mo ang aking mga kapatid na ito
Sa tuwing sila'y pumupunta sa church, Panginoon, baguhin mo ang kanilang buhay. Baguhin mo ang kanilang puso. Baguhin mo ang kanilang isipan. Yes, Lord. Umayon lahat sa iyong kalooban, sa iyong pananaw at sa prinsipyo ng iyong salita. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa ginawa mo sa umagang ito. Kami, Panginoon Diyos, ay totoong nagagalak sa ginagawa mo sa church na ito, sa ginagawa mo sa aming buhay, at sa ginagawa mo sa pamamagitan ng aming buhay. Patuloy mo kaming pagpalain at maging pagpapala din kami sa iba. Maraming pong salamat, Panginoon. Ito pong aming panalangin. Lalabas kami sa lugar na ito na kami ay mga pantas. Ito pong aming panalangin. Sa pangalan ni Jesus, lahat ay sumigaw ng malakas na Amen! Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Maraming salamat po. Amen sa inyong pagdalo ngayong umaga. Next Sunday, ang ating Christmas Fellowship. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon.